Ito ang process na tinatawag na tanren, o sa mas madaling salita ay forging. Isa itong napaka-importanteng elemento sa paggawa ng mga Japanese swords, o kung tawagin ay katana. Nagmumula ang lahat ng katana sa isang lump of tama hagane steel, na maingat at paulit-ulit na minamartilyo at tinutupi, para mag-incorporate ito ng tamang dami ng carbon sa bakal, bago ito ihugis sa isang matibay, matalim, at magandang klaseng katana. Ito ang pang-araw-araw na kabuhayan ng mag-ama na si Kuni Shige at Chihiro Rokuhira, malamig man ang panahon o kahit pa sobrang init ng araw. Pero ngayong araw na ito, mukhang wala sa mood si Kuni Shige at sobrang irritable niya. Hindi siya normally ganito ka-edgy, kaya sa trabaho nila ngayon, napapaisip si Chihiro kung ano kaya ang rason bakit naka-serious mode ang tatay niya. Si Kuni Shige Rokuhira ay ang pinakasikat na master swordsmith sa buong lugar nila, at araw-araw si Chihiro naga-apprentice under his wing. Sobrang skillful ng tatay niya sa ginagawa niya at meron siyang unique na method sa pag-forge ng katana. Ganito ang typical na araw ng mag-ama, shielded lang lagi si Kuni Shige, at palagi siyang sumasang-ayon as if nakikinig sa mga sinasabi ng 3 goldfish na alaga nila. Si Chihiro ang laging naghahanda ng breakfast nila, at lagi rin niyang sinasabi sa tatay niya na ang tao dapat ang nagsasalita sa harap ng pets. Pero meron nga ba talagang sinasabi yung mga goldfish sa kanya? Meron daw, sabi ni Kuni Shige. Higit sa lahat, gusto nilang i-dedicate ang sarili nila sa pagtuto. Naturally, di naniniwala sa kanya si Chihiro. As a matter of fact, ang tatay niya ang mismong bumili ng 3 goldfish na yun. Tuwang-tuwa siya nung pag-uwi niya nung araw na yon. Feeling niya naka-jackpot siya, lalo na't nagdadala dapat ang mga ito ng good luck. Pero hindi masaya si Chihiro sa pasalubong ng ama niya, dahil alam niya na siya rin naman sa huli ang mag-aalaga sa mga goldfish. Tinanggap na lang ni Chihiro ang responsibilidad, kesa naman kainin pa sila ng tatay niya. Habang patuloy silang nagmamartilyo ng metal, merong bisita sa labas ng bahay nila. Naisipan muna ni Kuni Shige na mag-lunch break at napansin niya mukhang mas malaki na raw ang mga braso ng anak niya kesa sa kanya. Pumasok na sa lugar nila si Mr. Shiba, at may dala raw siyang souvenirs galing sa town. Madalas talaga siyang bumisita sa kanila dahil matalik siyang kaibigan ni Kuni Shige. Kinamusta siya ng mag-ama at sabi niya, same as usual peren ang kalagayan ng town. Puno peren ng kaguluhan. Pagpasok sa bahay, kinamusta rin ni Mr. Shiba ang mga alagang goldfish at si Chihiro. Sinabihan niya si Chihiro na magaling na teacher talaga ang tatay niya, kaya magtiwala lang siya sa teaching methods niya. 15 years ago, during nung Seitei War, mas sikat pa ang tatay niya kesa sa mga swordsman tulad ni Mr. Shiba kahit pa mismo sa mga talagang lumaban sa battlefield. Ganon lang talaga ka-epic ang mga katana na gawa ni Kuni Shige. Isang tunay na bayani ang tatay ni Chihiro, marami siyang naligtas na mga buhay at dahil iyon sa mga katana niya. Masaya naman si Chihiro na marinig ang lahat ng iyon, kahit pa napaulit-ulit nang nababanggit iyon sa kanya. Pinayo ni Mr. Shiba sa kanya, na balang araw magiging tulad siya ng tatay niya basta ipagpatuloy lang niya ang pagiging isang hard worker tulad rin ng tatay niya. Pero maraming beses na rin pala niyang narinig iyon. Meron pa sanang dagdag na kwentong sasabihin si Mr. Shiba, pero dahil mukhang na bad trip na si Kuni Shige, bigla na lang siyang mabilis na umalis at nagpaalam. Muling nagpakita si Kuni Shige ng pagiging sobrang irritable, at in-explain na rin niya sa anak niya kung bakit. Dahil malapit nang mag-15 years old si Chihiro, oras na naipakita niya sa anak niya ang dark and mature side ng pagiging swordsmith. In-assure naman ni Chihiro sa tatay niya na seryoso rin siya sa pag-follow sa kanyang footsteps, at gusto rin talaga niyang maging isang swordsmith. Alam ito ng tatay niya, kaya napilitan na siyang ipakita ang dapat niyang ipakita. Ito ang isa sa mga katana na likha niya, at yung iba ay nakaimbak lang sa basement. Karamihan ito ay ginawa niya sa panahong hindi pa pinapanganak si Chihiro. Oo, mga katana ito na ginamit sa panahon ng Seitei War. Ang mga katana na likha niya ang dahilan kung bakit maraming naligtas na mga buhay nung panahon na yon. Pero the fact still remains na tools pa rin ito na ginagamit para pumatay ng tao. Hindi man silang mga swordsmiths ang mismong pumapatay sa mga tao. Dapat pa rin nilang panagutan ang mga buhay ng mga inosente na pwedeng mapatay kapag ginamit ang mga likha nilang katana ng masasamang tao.
Kailangan maintindihan ni Chihiro na ang katana na gawa nila ay dapat gamitin ng mabubuti para maprotektahan ang mga inosente laban sa mga mas asama. Sa panahon na dumating ang first time na makabenta si Chihiro ng una niyang gawang katana, kaya ba niyang panindigan ang responsibilidad na ito? Ang sagot ni Chihiro ay di raw siya sigurado, pero committed daw siya na gawin ang lahat para dito. Mukha namang kontento si Kunishige sa sagot ng anak niya. Kung yun raw talaga ang paninindigan ni Chihiro, ang dapat na lang niyang gawin ay magtiwala sa anak niya. 38 months later, andito na tayo ngayon sa isang town. At sa labas ng isang malaking Japanese building, merong makikitang mga bodyguards na may bitbit na katana. Yun ay dahil dito sa loob, merong interrogation at execution na nagaganap. Isa na lang ang natitirang buhay kaya hindi na nila ito mabilis na papatayin. Galit na galit ang boss nila dahil sa mga posters na kinakalat ng anti-Korogumi movement. Sila ang resistance, at nilalabanan nila ang evil organization na tinatawag na Korogumi. Kilala sila sa pagiging violent at sa pag-abuso nila ng kanilang influence para i-control ang kayamanan at mga lupain ng syudad na sinasakop nila. Hiningi ng boss sa lalaki ang mga pangalan ng mga kasama niya sa movement, pero puro insulto lang ang sinagot niya. Malakas ang loob ng Korogumi dahil di lang alam ng mga taga-syudad na may sorcerer na sumusuporta sa organisasyon nila. Hinamon ng lalaki ang sorcerer at napansin ito ng mismong sorcerer na kasama pala nila. Nilapitan niya ang lalaki at sinakal gamit ang powers niya. Matapos na inabot na sa kanya ang isang bag na naglalaman ng pera na pambayad para sa mga officials ng city, binalikan niya ang lalaki. Kaya lang daw matapang ang mga tulad niya, dahil hindi pa nila nakikita ang tunay niyang kakayahan. Tinanong niya ang lalaki kung first time lang ba niyang makakita ng sorcery. Hindi ito sumagot agad kaya nakatikim muna siya ng torture, bago sinabing, oo. Sinabi ng sorcerer sa boss nila na hindi nila sa papakialaman basta tuloy-tuloy lang ang pagbayad. Pero hindi maganda para sa kanila na nakakakita ng mga upstarts tulad ng anti-Korogumi movement na nilalabanan sila. Kaya kailangan nila silang turuan ng leksyon. Nag-teleport na siya paalis, at iniwan muna niyang nakakadena ang captive. Sa isang tren, makikita natin ang current state ni Chihiro na may bitbit na katana at may taglay na peklat sa kaliwang side ng mukha. Nagkita sila ni Mr. Shiba at inalok siya nito ng grilled smell. Ang usapan pala nila, dapat sa station sila magkikita, hindi sa mismong tren. Tinangihan ni Chihiro ang alok ni Mr. Shiba. Tapos, napatanong si Mr. Shiba kay Chihiro kung bakit hindi pera niya pinapatangal yung peklat niya sa mukha niya. Masyado kasi itong kapansin-pansin. Sinagot siya ni Chihiro, gusto raw niya na makita ang peklat niya sa salamin araw-araw para maalala ang araw na nakuha niya yon. Dahil ito kasi ang nagbibigay sa kanya ng reason para maibalik ang galit niya. Nagpakita ng concern si Mr. Shiba sa kanya, nag-aalala siya na baka masiraan siya ng bait dahil dito. Pero, hindi naman niya magawang pigilan si Chihiro sa gusto niya. Dumating na sila sa city na pinamumunuan ng Korogumi. Dito nalaman ni Chihiro kay Mr. Shiba na konektado ang Korogumi sa Yakuza. Kaya sabi ni Chihiro, bago ang lahat, kailangan muna nila malaman kung ang grupo ba ng Yakuza na ito ay ang tipo na reasonable at gustong makipag-deal sa iba. Pero pagdating nila sa gitna ng city, merong 4 na dagwang mga katawan na nakalambitin sa ilalim ng tulay. Ito ang tactics ng Korogumi para siguraduhin na wala nang iba pang maglakas loob na kalabanin sila. Tinanong ni Mr. Shiba si Chihiro kung anong balak niyang gawin. Ngayong alam na nilang masasamang tao lang talaga ang Korogumi. Sinabi lang niya kay Mr. Shiba na dalhin niya siya sa kanilang home base. Andito na tayo ngayon sa harapan ng gate ng base ng Korogumi. Nagkukulitan ang mga bodyguards at sinabi pa ng isa sa kanila na wala nang sinuman pa ang dapat maglakas loob na labanan pa sila. Pero habang nagsasalita siya, bigla na lang merong katana na lumusat sa leeg niya. Dahan-dahan siyang namatay at sinabi ni Mr. Shiba na doon na lang siya sa ibang kalaban. Biglaan namang dumating si Chihiro at hinampas ang ulo ng isa sa dingding. Sobrang bilis niya at hindi man lang napansin ng mga kalaban kung saan siya nanggaling. Basta't bigla na lang silang sabay-sabay na pugutan. Sa loob ng base, may kausap sa telepono ang boss, at mukhang meron siyang nakuhang impormasyon. Ngayon, alam na niya na meron palang tinatagong little sister ang lalaki na ini-interrogate nila. Inutusan niya ang mga tao niya na kunin ang batang babae at dalhin sa loob ng base. Dito na nasira ang composure ng lalaki at nagmakaawa.
Pero bago pa siya makapagsabi ng impormasyon na hinahanap nila, pagbukas nila ng pinto, bigla na lang na slash ang nagbukas. Nandoon na pala si Chihiro na nag-aabang. Agad niyang pinutol ang kamay ng kalaban sa kaliwa, at hinati naman niya ang katawan nung nasa kanan. Nagulat ang lalaki at ang boss, di sila makapaniwala na naubos na ang mga bantay niya sa labas. Nagbiro naman itong si Mr. Shiba habang inuupuan niya ang isang sugatang kalaban, at sinabing nagpapakatamad ang mga bantay ni boss. Tinaong niya siya kung kilala ba niya ang anak ni Kunishige Rokuhira. Pero, wala itong nasagot sa takot. Pumunta si Chihiro sa base ng Korogumi dahil meron siyang gustong itanong at, hindi raw niya pwedeng hayaan ang tulad nila na humawak ng katana. Nagalit silang lahat at sinugod siya. Namili naman si Chihiro kung alin sa dalawang katana ang gagamitin niya. Pinili niya ang nasa itaas. Ang mga katana na gawa ni Kunishige Rokuhira at imbued with sorcery. May special powers ang enchanted blades na ginamit niya sa paggawa ng mga katana. At paglabas ni Chihiro ng katana niya, nagsabi siya ng Anton. Naglabas ito ng tubig kasama ang dalawang malalaking goldfish. Natakot at nagulat ang mga kalaban. Ito ay dahil ang katana na gamit ni Chihiro ay ang kahuli-hulihang katana na ginawa ng tatay niya bago siya mamatay. Umatake na si Chihiro at tinawang ang black na goldfish. Sa isang saglit lang, nagawa niyang i-slice ang napakaraming kalaban gamit lang ng isang slash. May isang nakaligtas at nakalapit sa kanya, pero tinalunan lang niya ito ng mabilis at hiniwa ang kamay at balikat. Anabangan siya ng ilang mga natitirang kalaban na makababa, pero pagbaba niya, tinawag naman niya ang isang goldfish, ang Nishiki. Meanwhile, sa labas ng base, payosi-yosi na lang si Mr. Shiba at nag-chill. Pumasok rin siya ng base, at nakita niyang punong-puno na ito ng mga lasog-lasog at hati-hating mga katawan ng mga kalaban. Na-turn na ang tables, at ang boss naman ngayon ang ini-interrogate. Humihingi na ngayon si Chihiro ng impormasyon sa kanya tungkol sa Hisako, ang grupo ng mga sorcerers na sumusuporta sa Korogumi. Niligtas at pinapakawalan na ni Mr. Shiba yung lalaki na captive kanina ng kalaban. Samantalang ang boss ay takot na takot kay Chihiro. Baliw lang daw ang mga gustong humamon sa grupo ng mga halimaw tulad ng Hisako. Sagot naman ni Chihiro, wala siyang pakialam kung mga halimaw man sila. Gagawin pera niya ang lahat para patayin sila. Naantay na ni Shiba ang tali sa kamay nung captive. Kinamusta niya siya at nagpakilala. Medyo kinabahan naman yung lalaki nung nakita niyang matindi ang pag-interrogate ni Chihiro dun sa boss. Umapal naman itong si Shiba at nakisawsaw pa sa interrogation pero moral support lang daw siya. Basta, ang alam lang ng dalawa, ay nagsimulang mabuo ang Hisako 4 years ago. At nagko-consist ang grupo nila ng mga elite na sorcerers, pero hindi sila 100% sure kung totoo yon. Pero teka lang, masyado nang makulit si Shiba kaya pinatahimik muna siya ni Chihiro. Tinuloy na ni Chihiro ang kanyang pag-interrogate sa boss ng Korogumi, at malapit na siyang ma-break. Pero sa oras na handa na siyang mag-turn at magbigay ng information tungkol sa Hisako, biglang na-disfigure ang kanyang mukha na parang paputok. Biglang may bumuluwak mula sa loob ng katawan niya na mukhang alien limbs na gawa sa kahoy. Nakailag si Chihiro at si Shiba pero hindi nagawang tumakbo nung lalaking niligtas nila. Buti na lang andyan lang si Shiba para iligtas siya gamit ang kanyang teleportation technique. Nasusuka at sumakit ang tiyan nung lalaki dahil first time lang niya nakita at naranasan ang sorcery skill na gamit ni Shiba. Konti lang kasi ang mga sorcerers sa maliliit na city tulad ng lugar nila dito. Kaya bibihira lang sa mga tao makakita ng ganong skills. Chinek ni Shiba kung okay pa ba si Chihiro sa loob. At mukhang pinagod siya ng husto ng trap kahit pa hindi siya nasugatan nito. Napagkasunduan ng dalawa na mukhang isang high-level sorcerer ang naglagay ng spell sa katawan ng boss. At clever move rin ito sa part niya dahil nakaset lang ang trap sa oras na balikterin sila nito. Sobrang madugong aftermath ang kinalalabasan ng encounter nila ngayong araw. Punong-puno ng severed bodies, at lasog-lasog na pisngi. Ang daming pinatay na kalaban ngayong araw ni Chihiro kaya normal lang na pagod na siya at pagewang-gewang na rin ang lakad palabas ng base. Pero andito naman si Shiba para suportahan siya. 3 years ago lang wala pa siyang kahit anong experience sa pakikipaglaban, kaya sobrang impressive na niya sa kakayahan na meron siya ngayon. Ni hindi pa nga niya na-unlock ang tunay na potential ng kanyang enchanted blade.
Bumalik tayo 3 years ago sa residence ng Rokuhira. Ito ang araw na binabalik-balikan ni Chihiro araw-araw. Mayroong magic barrier na pumuprotekta sa lugar nila at nagsesend din ito ng alarm kay Shiba sakaling may interference na gumanap. Pero sa oras na makarating si Shiba nung araw na yun, wasak na ang kanilang lugar at nasusunog na ang paligid. Hindi na niya nabutang buhay ang best friend niyang si Kunishiga, at si Chihiro naman ay nakatulala katabi ng kanyang tatay. Tinanong ni Shiba si Chihiro kung anong nangyari sa kanila, at ang sabi ni Chihiro ay bigla na lang merong 3 sorcerers na lumitaw sa labas ng bahay nila. Nag-blackout siya sa moment na iyon at wala siyang masyadong maalala. Ang natatandaan lang niya ay pinalibutan nila ang tatay niya habang siya ay nakadepang sugatan at nawawalan na ng malay. Noong panahon ng huling war, mayroong finorge si Kunishiga na 6 na enchanted blades na ginamit ng mga swordsman mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero nung natapos na ang gyera, binawi niya ang lahat ng 6 na ito at tinago sa basement ng kanyang workshop. Pagsilip ni Shiba sa kwarto na iyon, wala na ang mga enchanted na katana. Pero at least, sugatan man, buhay peron at humihinga pa si Chihiro. Naalala ni Chihiro yung araw na first time pinakita sa kanya ng tatay niya ang 6 na enchanted blades na may kanya-kanyang special powers. Akala ni Chihiro, ang goal niya lang ay dapat makapag-forge din ng enchanted katana. Pero, tinuro sa kanya ng tatay niya na hindi lang yun basta-basta ganon. Kailangan niya munang mag-isip ng mabuti at malaman kung anong klaseng katana ba talaga ang kailangan ng mundo. At iyon ang klase ng katana na dapat niyang gawin. Kahit si Kunishiga mismo, hindi pa siya sigurado kung paano nakikita ito ng malinaw, pero gusto niyang sabay sila ng anak niya na mahanap ito. Pero dahil sa nangyari sa araw na iyon, naipamana na lang niya ang pangarap na iyon kay Chihiro. Humahagulgol si Chihiro sa nangyari sa tatay niya. Hindi siya makapaniwalang napakawalang awa ng mga pumatay sa tatay niya. Lalo na't walang bahid ng kahit anong males sa puso ang kanyang itay. Kita rin natin na namatay rin ang 3 goldfish na alaga nila. Pero merong something na mukhang itim na threads na parang bumabalot sa kanila. Malinaw sa memorya ni Chihiro ang fire tattoo sa kamay ng isang sorcerer. Sinubukan ni Shiba na i-comfort siya. Pero ang response lang niya, ay nangako siya na ipapakita niya sa mga kalaban nila ang paninindigan ng kanyang itay sa paraan ng pagpatay sa kanilang lahat. Back to the present, ang katana na gamit ngayon ni Chihiro ay ang ika-7 at pinakahuling katana na nilikha ni Kunishiga Rokuhira. Ito ang katana na maraming taon ang binigay ni Kunishiga para ilikha, at ito rin ang katana na pinrotektahan niya kapalit ang kanyang buhay. Nag-contemplate si Chihiro tungkol dito. Disappointed rin kasi siya dahil malapit na sana siyang makakuha ng bagong lead sa pag-track niya sa Hisako. In-unsheathed niya ang katana niya at pinagmasdan ang 3 goldfish na inalagaan nila dati ng tatay niya. Nag-aalala siya dahil alam niya na posibleng meron ng mga masasaamang tao ngayon na gumagamit ng mga katana ng tatay niya. Hindi na siya makapaghintay na matagpuan ang Hisako. Madaling araw na ngayon sa Tokyo, at pumasok bigla si Shiba sa kwarto na may dalang good news. Finally, meron na silang lead. Merong recent sighting ng isang enchanted blade sa isang lugar, kaya agad na silang nag-head out. Binanggit kanina ni Shiba na sa malalaking cities lang ang mga lugar kung saan marami kang makikitang mga sorcerers. At Tokyo ang merong pinakamaraming sorcerers sa malalaking cities ng Japan. Mahigit 1,000 sorcerers ang nandito. Ang Japan ay isang katana society kaya legal dito ang pagmamay-ari ng katana for self-defense. Kaya syempre ang ibig sabihin nito, ang mga yakuza at malalaking corporations ay palaging naghahir ng swordsman. At bukod pa ito sa mga sorcerers na connected sa kanila, ito si Hinaw, at siya ang nagtatrabaho bilang middleman ng mga nagbibigay ng job orders, at mercenaries na tumatanggap ng mga jobs na usually related sa pagiging bodyguard or hired muscle. Itong post sa likod niya na humihingi ng information tungkol sa Hisako at sa kamay na may fire tattoo. Isa itong job order na natanggap niya 3 years ago. Noong araw na iyon, bumisita si Shiba sa lugar ni Hinaw. Pinag-usapan nila ang nangyaring murder at robbery sa Rokuhira residence. Dito palang nalaman ni Hinaw na magkaibigan pala sila ni Shiba, at dito rin niya first time nakita ang anak niyang si Chihiro. Nag-agree siyang tulungan sila, pero wala pa ring pumapasok na kahit anong info tungkol sa Hisako. Nababoard nga siya lagi kasi puro na lang daw yakuza at sorcerers mga kausap niya.
Pero ngayong gabi sa Tokyo, biglang merong pumasok na kakaibang customer, isang bata. Matapos ng ilang sandali, pumasok rin dito sina Chihiro at Shiba. Nairita si Hinao dahil ang ingay ng bibig ni Shiba pero masaya naman siyang makita si Chihiro. Nagpasalamat si Chihiro sa kanya dahil siya pala ang nag-contact sa kanila tungkol balita na may naka-witness ng isang enchanted blade. At ang witness ay ang natutulog na batang ito. Nung pumasok yung bata kanina, agad niyang sinabi kay Hinao na gusto niyang mag-hire ng isang sorcerer for protection. At ang dahilan niya ay dahil merong humahabol sa kanya na masamang tao. Kaso nga lang, merong maliit na problema. Wala siyang kapera-pera, kamot ulo na lang. Tinanong ni Hinao ang bata kung anong kalseng masamang tao ba ang humahabol sa kanya. Sinabi ng bata na gamit ng bad guy ang pinakamalakas na katana sa buong mundo. Kaya naisip ni Hinao na malamang ay isa itong enchanted blade, at tinawagan niya agad si Shiba. Kaso nga lang hindi exciting ang reaksyon ng dalawa, pinagdududahan nila kung totoo ba yung sinabi ng bata. Bakit naman daw kasi si Hinao mabilis maniwala sa batang iyon baka naglalaro-laro lang siya. Pero habang nag-uusap sila, biglang nagsalita yung bata habang natutulog. The hip post cell division. Napaisip sila kung anong klaseng panaginip meron yung bata. At bigla itong nagising ng sobrang kabado at hinihingal sa takot. Nung nakita nung bata sina Shiba at Chihiro, tinanong niya kung sila ba ang mga sorcerers na poprotekta sa kanya. Pinagsabihan ni Shiba ang bata at tinanong muna niya kung bakit ba talaga siya hinahabol ng isang bad guy. Pero dahil hindi ito makasagot, pinauwi na niya yung bata dahil mukhang niloloko lang niya sila. Kaso, sumagot siya at sinabing wala siyang mauuwian. Nalaman nila na wala rin pala siyang mga magulang. Isa siyang orphan. Nilapitan siya ni Chihiro at tinanong kung kumain na ba siya. Perfect timing. Alam na ang tiyan niya sa gutom. Nung inalok ni Chihiro ang bata, sinabi niya na gusto raw niya ng tempura soba. Tuwang-tuwa naman siya dahil hindi siya niloloko lang. Lumabas muna si Shiba sa streets ng Tokyo para mag-yosi break. Napansin niya na ang galing na talaga ni Chihiro maging maalagain, since nakarami na siya ng practice sa tatay niya. Habang kumakain ng soba, nagpakilala na ang bata kay Chihiro. Char pala ang pangalan niya. Habang nilalasap niya ang soba noodles niya, sinabi ni Chihiro sa kanya na balak niyang dalhin siya sa isang orphanage pagkatapos nilang kumain. Ni-reject ni Char ang idea dahil akala niya andito sila para protektahan siya. Patuloy na pinaamin ni Chihiro ang bata kung ano ba ang tunay na dahilan ba't may humahabol sa kanya. Pero hirap na hirap at reluctant pa rin mag-explain si Char kaya nahirapan si Chihiro na makamove on sa kanilang usapan. Pero ano ito? Merong suspicious looking person na kakapasok lang sa restaurant. Sa sitwasyon na ito, it's all about asking the right questions. Kaya tinanong na lang ni Chihiro kung anong itsura ng super strong sword na nakita niya. Yutel-yutel na sumagot si Char pero nagawa pa rin niyang ibigay ang description. Merong clouds na lumalabas galing sa katana ng bad guy. Natauhan si Chihiro sa description ng bata. Mukhang totoo nga na enchanted blade talaga ang na-witness niya. Pinagpatuloy ni Chihiro ang interview at nagtanong pa siya kung may nakita rin ba siyang kamay na may fire tattoo, at kung mag-isa lang ba yung bad guy na humahabol sa kanya. Pero habang nag-uusap sila, yung suspicious na customer na pumasok kanina ay nagsimulang gumawa ng gulo at bigla na lang pinatay yung waiter. Binanggit niya na sa wakas ay nakita na niya ang bata. Hindi nga lang niya inaasahan na meron na siyang kasamang bodyguard. Pag-confront sa kanya ni Chihiro, ginamit niya ang skill niya na ang tawag ay invincible. Biglang merong lumabas na artifact na ethnic ang itsura, at sumabog ito sa harapan ni Chihiro. Tumalsik palabas ng restaurant si Chihiro sa lakas ng pagsabog, at nagtakbuhan na ang mga tao sa paligid. Na-realize ni Chihiro na hindi dapat niya pinagdudahan si Char, na ngayon ay nasa kamay na ng isang henchman nang humahabol sa kanya. So ngayon, we have a thrilling rescue mission on our hands. Nagmadaling mag-drive si Shiba para makapagbigay ng suporta kay Chihiro. Sa ngayon, sinasize up pa lang ng dalawa ang isa't isa. Ang priority ngayon ni Chihiro ay maligtas muna niya si Char, then later na niya aalamin sa kalaban niya kung ano ang alam niya sa enchanted blade. Ginamit ni Chihiro ang Enton at ang Black simultaneously. Nagawa niyang putulin ang pagkakatali kay Char at tinawag niya si Shiba para puntahan ang batang babae at i-teleport siya papalayo sa laban.
Nagulat ang kalaban dahil hindi niya alam na meron pa palang isa pang bodyguard si Char bukod kay Chihiro. Nag-teleport si Shiba kasama si Char sa loob ng sasakyan niya, at itong mukha lang ng bata ang tanging reaksyon niya sa na-experience niya. Hindi man lang siya nahilo o sumakit ang tiyan matapos ma-teleport. Napaisip naman dito si Shiba dahil mukhang hindi lang normal na bata si Char. No wonder totoo naman pala na may humahabol nga sa kanyang bad guy. Tinanong ni Char si Shiba kung sorcery daw ba lahat ng iyon at kung pwede din ba siyang matuto. Yes you can, if you work hard enough. Lahat ng tao merong tinatawag na spirit energy sa loob ng mga katawan nila in the form of life force. At eto ang ginagamit ng sorcerer para makagawa ng magic. Back to the action, tinatry ng kalaban gumawa ng easy way out at nagdemand siya na ibigay na lang sa kanya ang bata. Pero syempre, hindi papayag si Chihiro dun. Kaya humanda na siyang umatake. Nagulat ang kalaban nung nakita niya na isa palang enchanted blade ang gamit ni Chihiro. Napatanong naman si Char kung bakit may lumabas na goldfish sa katana. Ito ang tunay na most strongest sword. Yung spirit energy na tinutukoy kanina ni Shiba, na-amplify ito ng sobrang lakas gamit ang enchanted blade. At dahil sa sobrang lakas nito, lumalabas na itong spirit energy na ito sa katawan ng tao at nagsisimulang magkahugis. At sa case ng katana ni Chihiro, bilang goldfish na gawa sa isang mass of energy. Sobrang bilis ng atake ni Chihiro pero nagawa pa rin itong ilagan ng kalaban. Na-realize niya na yung goldfish ay hindi object na nanggaling sa spirit energy, kundi ito ay spirit energy mismo. Di siya makapaniwalang merong enchanted blade ang katapat niya ngayon. Narinig ni Chihiro ang mga sinabi niya at na-realize niya na totoo na talaga ang na-witness ni Char. Para ma-testing ng kalaban kung gaano ba talaga kalakas ang enchanted blade, ginamit na niya ang full power niya at naglabas ng sobrang daming explosive objects. Habang iniilaga ni Chihiro ang mga explosions, sinimulan na niya agad tanungin kung nasaan at nakanino ang enchanted sword. Naiabangan naman masyado ang kalaban sa kanya dahil puro agad siya tanong kahit na hindi pa naman siya nananalo sa laban nila. Pero naalala niya ang main goal niya kung bakit siya nandito, si Char. Gumamit siya ng underhanded tactic at naglabas ng mga masasakit na salita sa bata para lumabas siya kung saan man siya nagtatago. Ginawa niya ito by pinning the deaths of others as if it's her fault. At dito nalaman ni Shiba at ni Chihiro na ang grupo ng kalaban nila pala ang nasa likod ng pagpatay sa nanay ng batang babae. Hindi naging masaya ang dalawa sa narinig nila. Patuloy pera na nagpapasabog ang kalaban habang sumisigaw ng mga masasakit na salita kay Char. Nakarelate si Chihiro sa mga pinagsasabi ng kalaban at na-enrage rin siya dahil dito. Tumira uli ng 3 explosives ang kalaban at para ma-block ang mga ito ginamit na ni Chihiro ang skill na hindi pa natin nakikita, ang red. At eto na nga ang pangatlong goldfish na galing sa enchanted blade ni Chihiro. Binalik ni Chihiro sa kalaban ang sinabi niya kanina, mamaya na ang tanong, hindi pa tapos ang laban. Tumalon si Chihiro ng mataas at ginamit ang black. Naglabas ito ng sobrang lakas at sobrang bilis na slicing force na muntikan ng hindi mailagan ng kalaban. Dito na niya nalaman na hindi pa pala seryoso sa laban nila kanina si Chihiro. Gumawa ulit siya ng futile na attempt at muling nagpalabas ng barrage of explosions, pero tinalunan lang ito ni Chihiro. Pero somehow biglang nakagalaw ng sobrang bilis ang kalaban at nahuli niya si Chihiro ng tali niya. Naghanda na siya ng malaking explosive pero bago pa niya ito magawang pasabugin, ginamit ni Chihiro ang red at kinopya niya ang invincible skill ng kalaban. Mag-isang nasabugan ang kalaban sa ere. Dito nakita ni Char na hindi lang pangdepensa ang kapangyarihan ng red, kaya rin itong magnakaw ng skills ng ibang sorcerers. Nakapag-landing na ng ligtas si Chihiro, at ngayon oras ng i-interrogate ang kalaban. Nag-drive na palapit sa kanya si Shiba at nakatanggap naman siya ng puri galing kay Char. Hindi pa rin talaga siya interesado na maging bodyguard ni Char, pero pumayag siyang gawin ito dahil meron naman silang common interests. Mukhang hindi naiintindihan ni Char kung ano ang ibig sabihin ng common interests pero at least masaya naman siya. Nilapitan na ni Chihiro ang kalaban na may bitbit na 3 tanong. Anong pangalan ng boss niya? Anong gusto nila sa bata? At nasaan na ang enchanted blade na ang pangalan ay Cloud Gouger? Fast forward a few hours, pagbalik nila sa lugar ni Hinao, nakatanggap ng bagong damit si Char galing sa kanya. Medyo masyadong malaki sa kanya, pero cute parent tingnan.
Na-confirm ni Hinao kay Chihiro na tama ang desisyon niya sa pagtawag sa kanila dahil totoo ang lahat ng sinabi ni Char. Bigla na lang tumiklap si Char sa sakit ng tiyan niya matapos niyang magpakabibo. Hindi pa rin kasi siya nakakakain, at nakadalawang subo lang siya ng soba kanina. Pero dahil wala namang makain kina Hinao, binilin muna ni Chihiro sa kanya si Char para makabili muna siya ng pagkain sa labas. Pumayag si Hinao at bumiyahe na nga si Chihiro. Kanina, nakita ni Shiba na nanginginig na sa stress ang mga kamay ni Chihiro habang ini-interrogate yung kalaban nila. Anako ni Shiba ang interrogation at pinagpahinga at pinauwi muna niya si Chihiro gamit ang sasakyan niya. Aiko contact na lang niya si Chihiro pag may nakuha na siyang info. Back to the present, umalis pala si Chihiro nang hindi napapansin na sumingit pala si Char papasok ng kotse. On the phone, inexplain ni Hinao sa kanya na gustong-gusto lang talaga nung bata na sumama para makapag-relax. Besides, it makes more sense na hindi siya magstay sa lugar kung saan puro sorcerers ang pumapasok. Plus, mas safe rin siya as long as kasama niya si Chihiro. Ayun din ang mismong iniisip nung bata, since nakita na niya first hand kung gaano kalakas si Chihiro. Ayaw rin daw niya na magpaiwan sa loob dahil palagi na lang daw siyang kinukulong dati. Nagtaka si Chihiro kung anong ibig sabihin ni Char sa sinabi niyang iyon. Pero kahit anong tanong ni Chihiro tulad kanina, hirap makasagot si Char. Kaya tinanong na lang niya uli siya kung ano ba ang gusto niyang kainin. Meanwhile, dinala ni Shiba ang kalaban nila sa isang tagong lugar at nakatali ang kamay na may kasamang spell na pinipigilan ang paggamit ng sorcery. Sinimulan na ni Shiba ang interrogation, at sa unang torture method pa lang niya, hindi na agad siya nagpigil ng lakas. Ayaw pang magsalita ng kalaban, instead, pinagmamalaki pa niya na sobrang lakas ng boss niya at ng grupo nila. Hanggang ngayon, sinasabihan pa rin niya sila na i-hand over na lang ang bata. Dumating na sina Chihiro at Char sa isang drive-thru at bumili ng sandwich na gustong-gusto niya. Balak na ni Chihiro na bumalik agad, pero gusto muna ni Char dumaan sa isang ice cream parlor para sa kanyang finale. Pero ayaw pa rin ni Char bumalik agad. Kaya, dumaan muna sila sa isang cafe para sa isang frappe. Pinanindigan ni Char na alam niya ang ginagawa niya at importante ang kaalaman niya sa pagkain. Ngayong gabi, merong isang henchman na nakalambitin at duguan. Siya ang nagdala ng masamang balita sa boss nila nung nakalaban ni Chihiro. Hindi masaya si boss dahil hindi pa rin nila nakukuha si Char. Ngayon lang rin niya narinig na meron pa palang pang-7 na enchanted blade bukod sa 6 na alam niya. At dahil nga kasama ni Chihiro si Char, hanggang ngayon hindi pa rin ma-track down ng mga tao niya ang bata. Kaya nag-decide siya na pakawalan ang cage na merong nakakulong na isang bata. Busog-lusog na si Char by this time, kaya nasa mood na siyang magkwento kay Chihiro. Merong isang mahabang panahon na nakakulong lang siya sa isang madilim na lugar at ang pagkain lang niya ay poor prison food. Andoon din ang nanay niya na lagi siyang sinasabihan na mamuhay ng masaya. Tulad ngayon, dahil ngayon, alam niyang masaya siya. Hindi ganon kasaya si Chihiro sa mga binanggit ni Char. Ang nasa isip kasi niya ay ang mga masasamang tao na nagkulong sa kanya at pumatay sa nanay niya. Meron pa sanang gustong i-explain si Char pero tinagawa ni Shiba si Chihiro para sabihin ang pangalan ng kanilang next target. Junichi Sojo. Isa siyang big fish na illegal weapons dealer sa Japan. Mukhang umamin rin naman pala yung mayabang nilang kalaban. Kinailangan lang talaga ng matinding torture para makumpirma na nasa kanila nga ang Cloud Gouger na enchanted blade. Nakatigil ang mga sasakyan kahit naka-green ang traffic light. Mayroong kakaibang nangyayari sa kalsada at may mga creepy-looking persons rin sa paligid ni Chihiro. And here it comes. May lumitaw na whirlpool sa gitna ng kalsada, almost like na-liquefy ang pavement. Sinabi ni Shiba kay Chihiro na magkita na lang sila uli mamaya at Hinao's place para pag-usapan ang connection ng nalaman niya sa Hisako. Bigla na lang merong lumabas na kamay galing sa gitna ng whirlpool, at paunti-unting tumayo at nag-solidify ang mga goo stuff into a lump of human bodies. Nagtago sa hoodie si Char nung tiningnan siya ng diretsyo nung sorcerer. Tapos, binaba na ni Chihiro ang call para makapaghanda sa susunod niyang laban. Perfect ang traffic jam ngayong gabi para sa isang multiple tragic accidents. Nasa sobrang alanganin na sitwasyon ngayon ang ating bida.
Paano kaya nila nalaman na kasama niya si Char sa kotse kahit na nakatago lang naman siya lagi sa likod? So, kailangan niyang maprotektahang muli si Char, pero ngayon, mas marami ng mga inosente sa battlefield. At mukhang pinalilibutan na rin siya ng mga kotse na sakay ang mga kalaban. Nilalapitan na siya ng mga kalaban na galing sa vortex, as if parang zombie horde. Suddenly, sabay-sabay binasag ng mga kalaban sa mga nakapalibot na sasakyan ang bintana at nag-take shape rin sila na parang black gua at sinugod si Chihiro. Nilamon ng gua stuff ang kotse nila at nag-solidify ito. Sa oras na akala ng villain na nahuli na niya si Chihiro at si Char, biglang winasak ni Chihiro ang hood ng kotse at ang semento na tumakip sa kanila gamit ang kanyang katana. Bitbit niya si Char at nakalabas sila ng ligtas. Habang tinitigan sila ng masama ng kalaban. Pag-confront ni Chihiro sa bago niyang kalaban, nagtataka siya kung bakit yung enchanted blade niya ang target niya. Ang hindi niya alam, sikat na silang dalawa nung bata dahil meron palang pinost na wanted poster si Genichi Sojo sa criminal underworld. At merong malaking cash reward ang sino man na makapagpadala sa kanya nung bata at ng enchanted sword. Nakita rin ito ni Hinao at sobrang nag-aalala na siya para sa dalawa niyang kaibigan. Malaki ang network of connections ni Sojo kaya bad news talaga ito. Sigurado siya na sobrang daming sorcerers na ang may gustong humabol sa kanila ngayon. Sinenvert ng kalaban yung gua stuff niya into clones para habulin ang dalawa. Matalino si Chihiro kaya mukhang alam naman niya na ang best option niya for now ay tumakbo hanggang may lupa. Hinabol siya ng clones sa isang alley at ginamit niya ang black. Sa isang slash lang, napugutan niya ang lahat ng mga humahabol sa kanyang clones sa likod. Pero kahit anong gawin niyang atake sa kanila hindi sila mamatay mete dahil gawa lang sila sa lupa. Habang nagtatayuan yung mga clones, nagsalita ang puppeteer na villain na hamarang sa kanila. Ayon sa kanya, na-witness na niya dati ang super intense na tunay na kapangyarihan ng enchanted blades. Hindi lahat ng enchanted blades pare-parehas ng level of power, at alam niya na immature user pa lang si Chihiro. Dahil sa sinabi niya, na-figure out ni Chihiro na nanggaling pa sa dating war ang sorcerer na nasa harap niya ngayon. Sabay-sabay siyang sinugod from all sides ng lahat ng clones, ng puppeteer, pati ng isa pang bagong kalaban na ngayon lang nagpakita. Pero kahit anong resistance pa ang gawin niya, hindi ito magkakaroon ng katapusan hanggat hindi niya mapapatay ang puppeteer. Sa oras na malapit na nilang makuha sa kanya si Char, bigla na transport ang thoughts niya sa isang flashback. Naalala niya ang kanyang masayahing tatay. Naalala niya ang walang awang pagpatay sa kanya. Paulit-ulit niyang naiisip ang nangyari at binabalik siya lagi ng utak niya sa source ng kanyang trauma. Pagkagising niya, napadapa siya at nabitawan niya ang kanyang katana. Pawis na pawis siya at sobrang hinihingal galing sa trauma na 4 seconds lang ang nakalipas, pero pakiramdam niya ay 4 hours. Itong sorcerer pala ang may kagagawan noon. Kaya niyang i-track ang brain waves ng isang tao at i-manipulate ito para ma-relieve ang trauma ng paulit-ulit. Mukhang ginamit rin niya ang teknik niya kay Char na ngayon ay nasa kamay na ng mga kalaban. Ayon sa puppeteer, itong batang ito ang last surviving Kyunogi. Mukhang tama nga ang hinala ni Shiba na hindi isang ordinaryong bata si Char. Gusto pa sanang kainin nung puppeteer yung bata dahil akala niya totoo ang rumors dati na kapag kumain ka raw ng isang Kyunogi, ay magiging immortal ka. Pero sabi ng kasama niyang sorcerer ay bogus lang daw yun. Naubos pa nga ang angkan ng mga Kyunogi dahil doon. Dahil gusto niyang malaman kung ano bang meron sa bata at gusto siyang i-capture ni Sojo. Sinubukan niyang hawakan ito sa binti para malaman ang katotohanan. At mukhang meron siyang nakitang something intriguing habang labis na sinasaktan ang bata. Biglang merong nag-bulge out na malalaking mga sugat sa kanyang binti. Related ito sa special powers na unique para lang sa Kyunogi clan. Walang nakakaintindi o nakakaalam sa kanila kung ano ba ang meron dito. Pero sigurado silang hindi magiging masarap ang buhay ng bata sa kamay ni Sojo. Balak pa sana ng sorcerer na ulitin yung ginawa niya, pero bigla niyang naalala na kailangan pa nga pala niyang dalhin ang enchanted blade kay Genichi Sojo. May masamang balak pa dito ang puppeteer, pero buti na lang nagawa ng makagalaw ni Chihiro. Gamit ang kanyang wakizashi, nagawa niyang putulin ang braso nung sorcerer. Nagulat siya dahil hindi pa dapat kayang makagalaw ni Chihiro dahil sa trauma. Ang hindi niya alam, yung memory mismo ni Chihiro na iyon ang kanyang driving source. Kaya, pinalakas lang niya lalo ang resolve niya.
Gamit ang Nishiki, pinugutan niya ang kalaban. Nakita na lang nung puppeteer na meron ng ulo na lumilipad sa ere. Pagtingin niya, sabay-sabay na napuputan rin ang mga clones niya. Habang si Chihiro ay papalapit na ng papalapit sa kanya. Mabilis siyang naglabas ng maraming clones, pero sobrang bilis na na-obliterate lang lahat iyon ni Chihiro. Sa isang huling futile attempt, ginamit niyang hostage si Char na hawak-hawak niya sa leeg. Pero hindi na iyon pinansin pa ni Chihiro at makikita na lang natin na putol na ang kamay ng puppeteer, at na-obliterate na into ashes ang kanyang katawan. Sinalo ni Chihiro si Char at ngayon alam na niya ang totoo. Kaya pala hindi siya makapagsalita dati ay dahil natatakot siya na gamitin ni Chihiro ang special powers niya. Pero ngayon alam na niyang mapagkakatiwalaan niya si Chihiro. At syempre, nagutom na naman itong si Char. Buti na lang bitbit pa ni Chihiro ang other half ng sandwich na binili nila kanina at binigay na lang niya ito kay Char. Pagkatapos kumain, binuhat na ni Chihiro si Char sa likod niya dahil kailangan na nilang mabilisang umalis. Kaso nga lang sira na yung sasakyan ni Shiba at wala na silang magamit. Habang naglalakad sila, merong lumitaw na panibagong kalaban, isang masked sorcerer. At sa likod naman nila ay meron pang isang sorcerer na nakaharang sa daanan. Pinaggitnaan sila ng dalawa. At mayroon pang dumating na pangatlo. Nanginginig na sa pagod ang kamay ni Chihiro pero wala na siyang choice kundi labanan sila. Sinugod na siya nung masked sorcerer, kasabay rin ng dalawa pang kasama. Pero bago pa malabas ni Chihiro ang katana niya, biglang merong lalaki na lumitaw na lang sa tabi niya at pinigilan ang kamay niya. Tapos, naglaho rin naman agad siya. Biglaan na lang siyang nasa ere at sinipa niya ang pangatlong kalaban. Sobrang bilis niyang kumilos, pero natural na dexterity lang niya iyon, hindi pa siya gumagamit ng sorcery. Nag-launch yung pangalawang kalaban ng atake niya pero hinuli lang nung lalaki yung projectile gamit ang bare hands niya. Napansin ng masked sorcerer, yung badge na suot ng lalaki at kinabahan siya sa nakita niya. Tinaira uli ng sorcerer yung lalaki pero isang malakas na suntok lang ang tumapos sa kanya, at sinalo naman nung lalaki ang isa pang projectile gamit ang dalawang daliri. Sumuko na lang ang masked sorcerer, at mabilis na tumakas. Kinamusta na ng lalaki si Chihiro, magkakilala pala talaga sila. Siya si Mr. Azami. Nagawa niyang talunin ng mabilis ang tatlong sorcerers gamit lang ang kanyang physical prowess. Nagpaalam na si Azami kay Chihiro dahil on duty pa siya at meron pa raw siyang assignment sa ibang lugar. Ito ay dahil isa siyang miyembro ng The Kamunabi. At under ng government ang organisasyon na ito. Pinaalala sa kanya ni Chihiro na dumudugo peran ang kanang kamay niya. At dito pa lang siya napasigaw sa sakit. Sa wakas ay nakabalik na rin sila ng ligtas sa lugar ni Hinaw. Nakabalik na rin pala dito si Shiba pero mukhang hindi siya masayang makita si Azami. Tinanong ni Hinaw si Azami kung andito ba siya para dalhin si Char sa custody ng gobyerno. Ikinagulat naman ng sobra ito ni Char, habang si Shiba nagbibingi-bingihan. Hindi naman daw kukunin ni Azami ang bata, dahil hindi naman daw iyon ang code ng The Kamunabi. Ever since binuo ang organisasyon nila matapos ng gyera, nairita na naman si Shiba sa mga pinagsasabi ni Azami at masaya na lang siya na umalis na siya sa The Kamunabi. Ibig sabihin noon ay pwedeng manatili si Char na sumama kay Chihiro kung gugustuhin niya. Ayon kay Azami, pinapatawag ng higher-ups si Shiba para magtanong sa kanya tungkol sa dahilan kung bakit hinahabol ni Genichi Sojo si Chihiro at si Char. Pero sa tingin ni Azami, gusto lang talaga nila malaman kung ano ang intensyon mismo ni Shiba. Pili lang sa mga higher-ups ng The Kamunabi ang nakakaalam tungkol kay Chihiro at ang 7th blade na gawa ni Rokuhira. Kung tutuusin, dapat niya talagang i-confiscate lahat ng enchanted blades dahil delikado ang mga ito sa bansa. Pero dahil kaibigan sila ni Azami, sinisikreto lang rin niya ang lahat ng alam niya sa The Kamunabi. Pero mahihirapan siya masyado na itago ang katotohanan kapag palagi silang magulo at maraming nakakakita sa kanila in public. Ang pangako ni Shiba sa kanila ay kaya niyang bantayang mabuti si Chihiro. Pero the thing is, nagbago na kasi ang sitwasyon nila at marunong na ngayon makipaglaban si Chihiro. Na-impress si Azami nung nalaman niya na kayang gamitin ni Chihiro ang enchanted blade. Ibig sabihin, malakas ang mind and body niya. Although, hindi pa rin posibleng ma-master ni Chihiro ang powers niya sa loob lang ng 3 taon. Imposibleng forever na lang si Shiba na patago at tahimik na kumikilos. Balang araw ay mapapansin rin sila ng kalaban.
At eto na ang simula ng panahon na magiging mas intense pa ang mga susunod na events. Apparently, alam na pala ni Shiba at Azami ang paparating na kababalaghan. Walang idea si Chihiro kung ano ito. 1 month from now, magkakaroon ng isang malaking pagtitipon ang lahat ng big shots ng Underworld para sa kanilang annual black market auction, ang Rakusa Ichi. At dito pinaplanong ipa-auction ni Sojo ang Shinuochi, isa sa 6 na enchanted blades. Meanwhile, sa isang dojo-style na extra-dimensional na lugar, pinatawag si Sojo ng 2 sorcerer galing ng Hisako. Nire-report lang ni Sojo sa kanila na maayos naman ang movements ng kanilang mga plano. So ngayon, alam na natin na nasa ilalim pera ng hierarchy ng Hisako si Sojo. At 2 enchanted blades ang nasa kanya, ang Cloud Gouger at ang Shinuochi. Binigyan ni Azami si Chihiro ng warning. Matagal nang hinahabol ng The Kamunabi, si Sojo, pero hindi pera nila siya mahuli-huli. Masyado siyang delikado at makapangyarihan, kaya wag na niyang balakin pa na pakialaman ang kalaban. Hayaan na lang muna niya sila ni Shiba na i-handle ang operation. Pinabura na rin ni Azami ang bounty nila ni Char sa network. Kaya wag na siyang mag-alala. Sumangayon naman si Chihiro, pero alam nung dalawa na nagsisinungaling lang siya. Tiningnan muna ni Azami sa phone niya ang picture nilang tatlo ni Shiba at Kunishiga. Mukhang mag-best friends na pala talaga silang tatlo simula pa nung dati. Ito ang first time in 3 years after nang mamatay ang tatay ni Chihiro, na nagkaroon ng isang bold movement ang Hisako. Kailangan na nilang maghanda ng mabuti dahil meron ng masamang balak ang mga kalaban nila gamit ang enchanted blades.